Magandang araw mga at welcome sa aking chat. So, sa video na ito sa inyong following pastor, balita at medyo nag-uusapan ngayon dahil hindi ko lang po alam sa inyo mga amo, pero sa mga nakaraang araw ay may balita na hihilingin daw ng ombudsman sa Senado na ika nga ay matanggal sa posisyon o matanggal sa Senado si Senador Jovel Villanueva dahil nung 2016 yata ay ano siya pa ay kongresista at kinakatawan ang Sibak Party List ay nagkaroon po ng kaso. Yun pong PDAF, kung hindi pong maaalala si Napoles. At isa po si noon ay Congressman Secretary Villanueva sa mga naignay dito sa PDAF scam na to. So, hindi ko na rin maalala yung buong detalye ng PDAP scam yan, pero sa kuya korupsyon na kung saan ay nagpapasok po ng mga maanumalyang proyekto dito sa, sa panig ni Napoles. Pero alam ko si Napoles po ay nahatulan na at may mga isang politiko kung sangkot na magpasanggan ngayon po yata ang dinidig pa ang kaso. Pero may mga nabaliktad yun, parang yung kay Senador Daan Sindor. Ah, Ramon Bong Revilla ay parang nabaliktad yata, parang sabit na naman siya dito. So, yun po yung kaso na dating kinasagutan po ni Senador Joel Villanueva at binuhay po ni Ombudsman Boling Remulla. Pero kani-kanina lamang po ay naiba, ilan iba ang hirit ng hangin dahil na-discover ko na ito palang kaso ni Senador Joel Villanueva ay nadesisyonan na nung nakaraang ombudsman at napatunayan na walang sala. So may desisyon ng ombudsman noon na napawalang sala si Senador Joel Villanueva dahil yun daw kung mga dokumento na nasilta sa ombudsman ay pinipitaw at walang direktang kinalaman si noon ay Representative Lovis Molina. So dito sa mga pangyayari na to ay marami ang nagtaasang kilay dahil siyempre mukhang at sa pananaw din po ng inyong lingkod ay mukhang nakuryente dito si Ombudsman Bonnie Remulla at umubog-ubog na yun. Tulad na rin na sinabi, Senador Yogi, diba, actually sa mga harassment sa kanya dahil alam naman natin na nasa posisyon si Senador Joel Villanueva at alam din po natin na iyan ang isa sa magiging trabaho ika nga ni Ombudsman Boyeng Remulla ang halusin, pahirapan ang mga against o kalaban ng administrasyon ng kanyang amo na si President Bongbong Marcos. So, nung mapanood ko yung balita ay natawa ako dahil inisip ko rin na bakit hindi nalaman ni Ombudsman na Boyeng Remulla na tapos na pala itong kaso ni Senador Joel Villanueva. Pero alam naman natin si Ombudsman na Remulla ay mahilig magpa-press con kaya pinanood natin yung kanyang press con at parang medyo hindi tayo impress ika nga sa kanyang mga inquiran dahil sa kanyang sariling bibig sinabi niya na hindi daw po niya alam at natural hindi rin po natin alam na meron pa ng ganong desisyon o meron ng ganong desisyon ang ombudsman doon na na-absuelto si Senador Joel Villanueva. Pero ang ikinagtataka ko lang siyempre dahil ombudsman siya
at ombudsman noon ang umuusig kay Senador Joel Villanueva, parang nakapagtataka po na hindi muna ika nga dinoble check ni Ombudsman Boyeng Remulla ang totoong estado nung kaso na yon at bigla na lamang niyang pinalutang sa media at sa atin na hihilingin daw niya sa susunod na araw yung para bang dismissal ni Senador Joel Villanueva sa Senado. O kahit sino magtataka dahil isang ahensya lang naman ng kanyang ika nga kinakatawan ng ombudsman, bakit hindi muna dinoble check kung ano na nga yung estado ng kaso? Hindi ba niya nalaman na ika nga tapos na yung kaso at walang ika nga walang sala si Senador Joel Villanueva? Parang parang minadali kung iisipin po natin. At ako personal napansin ko dahil sinasabi niya na para sa bayan yung kanyang ginagawa. Mukhang hindi ganon ang aking nakita kanina dahil talagang totally napahiya si Ombudsman Boyeng Remulla dahil dapat may record sila nun di ba? At saka sinabi niya secret surprise decision na bigla na lang lumitaw sa kanyang harap yung mga dokumento. At ang nagpakita pa ng dokumento ay mismong si Senador Joel Villanueva. Kaya lumalabas na kuryente siya ni Senador Joel Villanueva. Tuloy, nagkaroon na kagad ng pagdududa sa mga bagay na nais gawin ni Ombudsman Boyeng Remulla sa kanyang pag-assume dito sa posisyon niya bilang ombudsman. So, halos nakalalamang na kaya lamang siya nandiyan para asikasuhin, ika nga, yung mga kampo ng Duterte at yung mga kalaban ng administrasyon. So, nakakalungkot mga amo. Nakakalungkot. Dahil ika nga parang nawawalan na ng integridad, kredibilidad ang ombudsman dahil mukhang kaya lang siya nandiyan si Ombudsman Boyeng Remulla ay gagawin lamang niya kasangkapan ang ahensya para madispatcha ang mga kalaban ng administrasyon. Kalungkot. Napakahirap isipin at nakakalungkot na ngayon nasa gitna tayo ng mga korupsyon na nagaganap ngayon sa ating bansa, mas inuna pa niya yung kaso ng 2016. Hindi ba? Obvious naman na talagang yun ang target. At who knows, bukas sa makalawa, sino naman kayang politiko ang aasintahin niya. Siguro dapat, kung ako kay Ombudsman Boyeng Remulla, ay mas tutukan niya itong mga politiko sa kasalukuyan na involved dito sa mga anomalyang proyekto sa gobyerno at sa DPWH. Sa tingin ko dyan, hindi siya makukuryente. Dahil sariwang-sariwa pa, nga lang, syempre, ang masasagasaan niya ay yung mga kaalyado nila. So, bakit hindi yun ang pakatikukan niya at todo preskon pa. Todo preskon pa si Senador Joel Villanueva, yung kaso niya. Talagang inais niyang dikdikin kagad si Senator Joel Villanueva at talagang dumating pa rin sa punto na hihilingin niya
na mawala sa Senado itong pobreng senador. Alam natin maraming may disgusto kay Senador Joel Villanueva, lalong-lalo na dito sa Bulacan dahil sa mga pangyayari, mga pagbubulgar na naganap. So, dapat doon na lamang tumutok si Ombudsman na Boyeng Rimulya at nag-build up siya ng mas malaking kaso dahil siyempre ito, flood control project, nakalimutan niyang sakyan yung init ng ulo ng tao. At inuna pa niya, halatang halata na talagang atat na siya na ika nga ma-dispatcha ang isang kalaban ng administrasyon. Meron kaya ano to? Ewan ko lang may premyo kaya ito sa kung kanino man o kung sino man ang magbibigay ng premyo sa kanya kapag isang malaking politiko na against sa administrasyon ng kanyang ika nga maiitsipwera, makakasuhan at mawawala sa landas ng administrasyon. Ano kaya sa palagay niyo mga awi? Kasi syempre, very obvious yung ginawa niya na talagang sa pagmumuka nating mga Pilipino, ipinakita niya na talagang attack dog lang siya ni Pangulong Bongbong Marcos at nakakalimutan niya na yung kanyang trabaho talaga. Biruin mo, ang ginamit niya yung kaso sa ombudsman para maipatupad niya, pero bago niya ipinatupad, hindi man lang niya pinadouble check kung ano na yung huling estado, kung ito ba ay tapos na, may desisyon na, at bakit nga naman siya maghahanap ng, kumbaga kung ito ba ay na-publish sa mga dyaryo at sa saan pa, samantalang hindi naman ito batas na kinakailangan na i-publish sa isang pampublikong pahayagan o kaya i-anunsyo sa isang pampublikong istasyon. Ito po ay desisyon ng isang departamento ng ating gobyerno at hindi na nangangailangan pa ng so, at kung pag-aanunsyo din lang ang pag-uusapan, hindi ba dapat siya ang unang makakalam? Dahil gigil na gigil siya kay Senador Joel Villanueva na dumating pa ron sa kulto na nakaligtaan niyang i-double check kung tapos na ba o hindi itong kaso niya na to. So talagang totally nakuryente siya. Kaya sa tingin ko, mga amo, ano man ang lumabas ngayon sa ombudsman at sa bibig ni Boyeng Rimulya, sa tingin ko mas lalo pa ang kukonti ang maniniwala sa kanya. At sa ginawa niyang hakbang na yan, another bukol na naman sa administrasyong Marcos yan. So, para bang naglagay ng isang incompetent, walang silbing ombudsman, Pangulong Bongbong Marcos dahil yung pinakasimpleng mag-double check, hindi niya nagawa. Marami naman silang tauhan dyan sa ombudsman. Bakit hindi niya inutos? Para na sa ganon, hindi siya mapahiya at masyadong mababaw. Yung mababaw at katawa-tawa, yung kanyang kumitiwang atiran na surprise decision. Hindi ho ba? Surprise secret decision. Hindi naman sikreto yun dahil hando siya sa ombudsman. Paano masisikreto sa kanya yun? May record doon. Pwede naman niyang ipakuha. Pwede naman niyang i-double check. Pero bakit gano'n na ikinatwiran niya? Secret, surprise secret decision. Diyos ko, kung i-invento na ng salita si ombudsman na Boyeng Rimulya, nakakahiya. At mapapanood pa yan, syempre, sa international community. Maiisip ko rin ng mga opisyal, mga tao sa ibang bansa na makakapanood ng balita na to, na hindi marunong ang mga opisyal ng ating gobyerno at ang alam ng ay mangura. Diyos ko. Diyos ko, tang inumin nyo.
Nakakahiya kayo. Kabago-bago mo, hindi mo alam ang trabaho mo. Napakasimple. Record na naandyan sa opisina ninyo. Hindi mo pinadouble. Nakakahiya. So, dito ko muna tatapusin ang video na to mga amo at ayoko nang tumagal. Dahil wala eh. Kumbaga, talo na naman ang administrasyon sa kanilang mga pinagagagawa. So, maraming salamat po sa inyong mga amo at magandang araw.